At eto na nga mga kababayan, Marcos Jr. isinuka sa Amerika kung saan sinugod siya ng mga kababayan natin na OFW sa US sa kanyang tinutuluyang hotel. Pag-uusapan po natin yan, maya-maya lang mga kababayan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan! At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea at tayo po ay nagbabalik para pag-usapan ang mahalagang balita na nangyayari sa ating bansa. At syempre, sa puntong ito pag-uusapan po natin mga kababayan, President Marcos Jr. sinugod ng mga kababayan nating OFW, partikular dyan sa Amerika. Pero bago po tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating ano ba naman yung caption, yung closed caption, iba-iba parang no? Parang Vietnamese or Thailander na hindi mo maintindihan. But anyway, yan po mga kababayan, nagrarally po sila sa harap mismo ng hotel na tinutuluyan ni Marcos Jr. So ito yung nagpapatunay na talagang sukang-suka na ang mga Pilipino sa nangyayari sa ating bayan na parang yung mga problema ay hindi nasusolusyonan. Katulad na lang halimbawa, nung kaguluhan dyan sa Middle East, na yung mga kababayan natin ay hindi nila pinapansin or hindi nila nire-repatriate. At meron pa lumabas na parang ang nangyari po dito ay credit grabbing, no? Credit grab nila yung mga Pinoy na pinauwi ng gobyerno ng UAE. Sinabi ng mga media dito sa atin na ito daw po ay bunga ng inisyatiba ng repatriation ng bansang Pilipinas. Pero ang gumastos pa po pala doon ay ang gobyerno ng UAE. Nabuking po sila doon nang ibinukong sila ng isa mismo sa ating kababayan. Ibinukong sila na hindi po yun gastos ng gobyerno, kundi gastos ng United Arab Emirates. Okay? At anyway, mga kababayan, at maliban pa po doon, may upload po tayo kanina kung saan nagrereklamo ang mga kababayan nating OFW dahil sinabi mismo ng empleyado ng Embahada ng Bahrain na wala na daw pondo ang gobyerno para sa mga OFW para sila ay mailikas. So hindi po tayo may sabi niyan at nandoon yan sa video na in-upload natin bago itong video na ito. So now, mga kababayan, hindi pa po dyan nagtatapos yan. Kasi maliban po sa grupo na yan, mayroon pa po na isang grupo naman doon sa kabilang banda, sa kabilang side, kung saan itong grupo na ito ay taga-suporta ng mga Duterte at taga-suporta mismo ni BP Sara Duterte. So ito po yung mga ganap, panoorin po natin. Marcos, sinungaling, sinungaling si Marcos! Marcos Mandaraya, Marcos Mandaraya, Mandaraya si Marcos! Marcos magnanakaw, Marcos magnanakaw, Marcos magnanakaw, magnanakaw si Marcos.
guys, it's Manoy Pons here in front of the pier, the Taj Hotel here in Manhattan, where the Magnanakaw Marcos is staying here. Ayan. Nandito kami ngayon sa yung hotel na yan. Nandun si Marcos Jr. Wala din po doon ng presidente. Correct. So, mga ka-GTS, wala tayo ngayon sinasituation. Kasi nalaman namin are here right now. Where I was standing, where you saw me earlier. Yeah, I need you. We need to go somewhere. Okay, bye. This morning, there was this rally in City Hall condemning New York State governor Hochul and Adams, calling on politicians, on elected officials to reject their excessive violence and support demand. Reach demand. We need universal health care. We need low-income housing. We need no more 24-hour work days. Today, healthcare workers in New York City and on today will sit in every single day at City Hall
if the No More 24 Act is not passed by March 18th. They will begin to demand that Mayor Mamdani immediately stop his violence against women. We call on all workers to unite together. And let's continue to build this from the Philippines to New York, women workers unite. When women strike for under attack, what do we do? Stand up, fight back! When women strike for under attack, what do we do? Stand up, fight back! When women strike for under attack, what do we do? Stand up, fight back! When women strike for under attack, what do we do? Stand up, fight back! When women strike for under attack, what do we do? Stand up, fight back! When women strike for under attack, what do we do? Stand up, fight back! People strike for under attack, what do we do? Stand up, fight back! People strike for under attack, what do we do? Stand up, fight back! Working women who are fighting for their own rights and bravely fighting for their own justice and igniting a fire, a revolutionary fire in us all. I want to introduce Mara with Gabrielle in New York, who will speak with us today. Survivor from New York. I am standing here with all of these exposed and incompetence of the Philippine government here in the United States. As a former union worker, I experienced domestic abuse here in the U.S. I have become painfully aware of the neglect I face from our own government. Last month, I went to the Philippine consulate to seek help and try to obtain assistance from the EDS, which is the Assistance to National. Our consulate, he told me that because it is a domestic event, they can't really engage with that. And the best thing that they can do is to immediately to go back home to the Philippines. Even the way they structure the Indian form is not clear. Like they're lacking a part for the whole process. They're lacking our own national capacity for stars that is acting, for example, to work outside their motherland. Among many opinions, Mr. Department of Foreign Affairs has been informed of a national plan and the motion of future for their budget amounted to $10 million.
voters. It is truly disheartening that those of us who are for our hard country will continue on the fighters vote to see the least support and objective of our own government. The media is not voting for them in the press. Wait. I-display ko itong card natin. Sige lang, kaya para natin lang grupo po. Ako, nag-live ako USA. Nag-live ka? SDS USA. Oh, okay. Nag-live ka lang dyan. For wireless lagi ko. Ikay gunit kikal ako mag-live. Bibi, ikaw na dyan. Alright guys, so SDS New York and Maison USA is joining this effort here to, so we are supporting with this group right there to go against the Marcoses. Ibagsak ang Marcos administration. Marcos resign. Ako na, ikaw na naman. Ako mag-live na. Ako na. Siyempre, ayun na nga mga kababayan, at alam na po natin na si Marcos Jr. ay magsasalita po dyan sa Amerika sa harap ng mga UN, no, para iprotesta itong nangyayaring gulo dyan sa Middle East, ano. So sa tingin nyo, anong mangyayari? Hindi mo nakakahiya na yung mga Pilipino na pinaglilingkuran mo sana ay dapat susuporta sa'yo, pero nilulusob ka at nagrarally kontra sa'yo. Diba? So, kung ako sa iyo, Mr. President, no, medyo ayaw na sa iyo ng mga Pilipino. Mangilan-ngilan na lang kayo, yung mga nababayaran nyo, 'di ba? Yung mga talagang kain suka, kain tae na mga supporter ninyo, maawa na po kayo sa mga Pilipino. Ibigay niyo po sa iba na yung kayang mamuno ng Pilipinas. Okay? Alright. So, mga kababayan, kung mayroon po kayong komento dito sa pinalabas natin, i-comment nyo dyan sa comment section. Pag-usapan natin yan sa susunod nating talakayan. At magkita-kita po tayo muli. And again, this is Master Julius and thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.